meron pong isang retired general na laos na mga kababayan na si Orlando De Leon ang nagsasalita at sinasabi mga kababayan na ayaw na daw po ng mamamayang Pilipino kay PBBM. Kasi nga, ipinagmamalaki nila yung negative 3. Ipinagmamalaki nila yung negative 3 daw mga kababayan sa resulta ng trust rating ni Presidente. Maliwanag nga, nabibihira na po natin yan pag-usapan dito. Kahit pa nakakakuha ng mataas na rating, ang ating Presidente buhat ng sinabi ni PBBM na siya ay nakapokus lamang po sa trabaho at bonus na lang sa kanya mga kababayan kung nakikita ng taong bayan yon. So ngayon, kung titingnan nyo, ayon po dito sa Masang Pilipino, sabi daw po nitong si retired General Orlando De Leon, ito daw, BBM, ayaw na sayo ng Pilipino. Diretsahan na naging reaksyon ni retired Brigadier General Orlando De Leon sa pagbagsak sa 3% o negative 3% ng net trust rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Batay sa pinakahuling survey ng Social Weather Station or eto daw pong SWS. Ayon kay De Leon, malinaw na refleksyon ito ng kamakailang pagkawala ng tiwala ng taong bayan sa kasalukuyang pamumuno mga kababayan. Sabi pa dito, giit niya, hindi maaaring ipagwalang bahala o ituring lamang na ingay ng politika ang negatibong resulta lalo't lumabas ito sa gitna ng mga isyo hinggil sa anomalous project at kakulangan sa transparency at accountability ng gobyerno mga kababayan. So ngayon, sabi dito ni retired General Orlando De Leon, BBM hindi pa ba tinatablan ang mukha niyan? Ayaw na sayo ng mga Pilipino. Kayo, tatanungin ko po kayo mga kababayan. Ayaw nyo na po ba dun sa isang presidente na nagpasimula para maimbestigahan itong maanumalyang flood control? Hindi, para lang makita nito pong si De Leon kasi masyado po atang kumakapal yung kanyang mukha. Diba mga kababayan? Masyado ata silang halos iisa lang mga kababayan yung naratibo nila ngayon. Kung pagmamasdan po ninyo. Diba? Halos iisa na lang yung naratibo nila ngayon. Pamulado sa mga vloggers, pamulado sa mga kaalyado. Ang pilit po nilang ipinagkakalandakan yung for the first time nakakuha ng mataas na rating itong si Sara Duterte, partida kahit hindi pa daw po nagtatrabaho. Diba mga kababayan? Ganun na ba? Katanga yung tingin nila sa taong bayan? Ganito na ba bobohin ng mga didiset ang mamamayang Pilipino? Na ipagmamalaki nila mataas ang rating ng Vice Presidente kahit hindi nagtatrabaho? Okay lang kayo? Proud pa kayo dyan? Na dinaya ninyo yung mga survey? Para makakuha ng trust rating si Sara Duterte ng mataas? Okay lang kayo dyan? Diba? Kayo lang naman yung tuwan-tuwa dyan. Kasi mga kababayan, paano ba tayo matutuwa kung inuutunan nila ang mamamayang Pilipino? Nakakuha ng trust rating. Diba? Nakakuha ng trust rating tapos mataas na trust rating tapos hindi nagtatrabaho. Okay lang kayo? Buti tinatablan pa ng hiya yung mga vlogger ni Digong. Buti tinatablan pa ng hiya etong si retired General Orlando De Leon. Kasi mga kababayan, isipin nyo siya tuwan-tuwa na nakakuha ng mataas na rating si Sara Duterte at pinagkakalandakan nila na gusto ng mamamayang Pilipino kay Sara. Hindi nga nagtatrabaho. Tuwa kayo doon sa Vice Presidenteng tamad. Diba mga kababayan? Kaya ako para sa akin kung pagmamasdan po ninyo, halos iisa lang yung sinasabi nila nito mga kaalyado ni Sara Duterte, magbitaw na sa pwesto si PBBM. Yan yung sinasabi nitong sina Jemmy Bondoc, nitong kaalyado ni Sara na Secretary General Orlando De Leon, at yung iba pa na mga kaalyado po ni Sara Duterte. Bakit nila sinasabi yan? Kasi alam naman po natin na kapag napatalsik nila si PBBM, maliwanag naman po na si Sara Duterte ang papalit. At alam din naman po natin mga kababayan na kapag nangyari yon, itong mga nag-iingay na ito ay magkakaroon ng posisyon sa gobyerno at malaya na sila makakapangurap. At yung mga kaalyado nila na nakakulong at sangkot sa mga matitinding anomalya, pangungurakot, pagtutumba ng mga kababayan Pilipino natin, pambabasto sa mga kababaihan, mga kabataan pa, yung mga yan ay mapapalaya.
Payag po ba kayo sa ganon? Babalik sa dating sistema na magulo ang ating bansa at binabraso yung mga mahihirap. Payag po ba kayo sa ganon? Na ninanakawan ng lupain yung mga magsasaka. 'Di ba? Kapag ka si Sara naging presidente, mangyayari po ulit 'yan. Kaya nga ako mga kababayan, ang tingin ko dito kaya binabraso nila si PBBM, kaya pinalalabas nila itong survey na sila lang yung nakakaintindi na si Sara Duterte kahit hindi nagtatrabaho mataas yung trust rating. Dahil nga mga kababayan, ang gusto nilang palaganapin sa taong bayan, wala nang tiwala ang mamamayan kay PBBM at dapat na po itong patalsikin. Kaso ang problema, paano po natin bibitawan yung ganitong klase ng presidente na siya nga ang nagpaimbestiga at nagpanimula dito pong pagbubukas ng maanumalyang flood control, mga kababayan. Diba? Pagpapaimbestiga dito para mabuksan ang isipan ng mamamayang Pilipino at malaman nila na may ganito po palang klase ng malawakang korupsyon na nangyayari po sa ating bansa pamula pa noong mga nagdaang administrasyon. At kay PBBM lamang po yan nabulgar, mga kababayan. Di po ba? Kaya galit na galit sila kay Presidente. Kasi sa mga susunod na araw, susunod na buwan, mas matitindi pang pangalan ang matutuklasan po ninyo. At yung hinahangaan nilang Vice Presidente, unti-unti na pong malalaman, mga kababayan, ang matinding baho po na itinatago niyan. Yung mga pinasok niya na illegal na negosyo di umano, malalaman po ng taong bayan yan. Kaya nga, alam nyo, itong sinasabi ni De Leon, ni retired General Orlando De Leon, para sa akin mga kababayan, katulad lang din po yan sa sinasabi ni Libiste na ngayon ay nakikitaan na po ng butas. Bakit po natin nasabi? Kasi kung titingnan nyo mga kababayan, etong nakita po nating post, ayan etong nakita nating post, eto, galing dito kay Mark Ian Everyday. Ayan po yung source natin mga kababayan from Baguio City. So sabi po dito, tanggalin ko lang to para makita nyo. Yan. Lakayan ko lang Yan. Sabi po kasi mga kababayan dito, kaya po natin nasabi na yung sinasabi ni Orlando De Leon, parang katulad lang ng mga inilabas ni Libiste na kung saan nakikitaan po ng butas ngayon, dahil nga ito, sabi po dito mga kababayan, sa dokumentong inilabas ni Kong Leandro Libiste, malinaw na may nakasaad na 6.8 budget insertion si dating Camarines Norte Congressman Marisol Toots Panotes for 2025. Here is the immovable fact. Yan po yung sabi dito mga kababayan. Wala na. Namayapa na si Kong Panotes noong pang April 29, 2022. Ibig sabihin mga kababayan, yung naando dun po sa dokumento ni Libiste na nag-insert daw po mga kababayan ng 6.8 million pesos na proyekto, matagal na pong namayapa nung 2022 pa. 'Di ba? Sabi pa dito, 3 years ago, paano makakapag-insert o request ng pondo sa 2025 ang isang taong 3 taon na pong namayapa na? There is no spin that fixes this. There is no explanation that save this. This is not interpretation. This is impossibility mga kababayan. Sabi pa dito, kung titingnan nyo pa, mali ang dokumento o sinasadyang iligaw ang publiko at parehong bagsak si Libiste dito. You cannot posture a truth teller while circulating a document that collapses under basic fact-checking. You cannot accuse system of corruption while failing the most elementary test of credibility. Napaka-irresponsible kasi talaga. Libiste does not just own an explanation. He owes the public accountability mga kababayan. Because when facts are this wrong, the problem is no longer the system. The problem is the messenger mga kababayan. Kasi iginigiit po na may mga insertion si ganito, si ganyan. Ang problema, yung isang sinasabi na nag-request ng 6.8 million na budget insertion na si dating Camarines Norte Congressman Marisol Toots Panotes, na nag-request daw po nung 2025 mga kababayan sa 2025 budget,
matagal na po palang namayapa dahil wala na po pala etong si Congressman Panotes noon pang April 29, 2022. Paano nga naman makakapag-request yan ng budget insertion mga kababayan kung matagal na pong namayapa na? Di po ba? Kasi kung titingnan nyo mga kababayan na yan, maliwanag na si Camarines Norte, ayan, Marisol Tots si Panotes, ipinanganak noong 1946 at namayapa po noong April 29, 2022 mga kababayan. So paano pa makakapag-request ng insertion yan? So dyan pa lang mga kababayan, mapapansin nyo na may problema po dun sa mga sinasabi at inilalabas ni Congressman Leandro Libiste. So walang pinagkaiba ito dun sa mga DD-shit mga kababayan na basta lang makapag-akusa, basta lang makapagsalita ng hindi maganda kay Presidente, kay PBBM. Pero kung mapapansin nyo, butas din naman sa huli yung mga accusation po nila at yung mga paninira po nila laban po sa gobyerno. Diba? Anyway, shoutout po kay Mama VMB Admin Lalena, mega love shoutout po. Kaya mga kababayan dito medyo sablay. Ito pong si Congressman Leandro Libiste. Mukhang hindi niya napag-aralan yung dinagit niya o dinanggit niya mga kababayan na mga impormasyon sa computer ng isang staff ni Yusek Cabral. Mga kababayan, ano po? So kayo, ano po masasabi nyo? Hingil po dyan. Comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo. Hingil po dito mga kababayan. Kasi, imposible nga naman na makakapag-insert pa. Ito pong si Congressman Marisol Panotes kung ito po ay namayapa na noong April 29, 2022. Imposible naman makakapag-insert yung kaluluwa niyan. Di po ba mga kababayan? Kaya po ako talaga, ngayon pa lang sinasabi ko, hilaw po talaga yung sinasabi publicly ni Congressman Leandro Libiste. Pero anyway, kayo mga kababayan, ano po ang komento ninyo? Hingil po dyan. Comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po sa issue po na yan.